Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Isang taus-pusong paumanhin ang inahandog ko sa inyo. Maaring mapansin ninyong ilang mga eksena lalo na ang matitindi ang emosyon ay may bahagyang pagbabago sa kalidad ng paglalahad. Ito ay dahil sa labis na pagkaapekto ng inyong lingkod sa nararamdaman ng karakter sa paulit-ulit na pag-record na natili po itong hamon. Dahil dito, nagpasya po akong ituloy ang mga eksenang iyon gamit ang boses na natural na naapektuhan ng emosyon upang manatiling totoo at mas damang-dama ang tagpo. Sana po ay maunawaan ninyo ang aking desisyon at patuloy pa rin kayong tangkilikin ang istorya. Maraming salamat po. Nakalipas ang isang linggo at kitang-kita na ang pinsala ng gamutan sa katawan ni Miggy. Patuloy ang matinding pagkahilo at pagsusuka. Halos wala siyang ganang kumain at kapag may nalunok siya, kadalasan ay sinusuka niya rin. Ang kanyang katawan ay namamayat ng husto at ang kulay niya ay naging maputlang dilaw, tanda ng labis ng paghina. Ngunit ang pinakakitang-kita ay ang kanyang buhok. Sa loob ng ilang araw, nagsimula itong maglagas ng kumpol-kumpol. Hindi nagtagal, tuluyan itong naubos. Para matugunan ang tindi ng pangangailangan ni Miggy sa araw at gabi at dahil sa panganib ng infeksyon, si Daniel ay umupa ng 3 personal nurses na full-time natututok kay Miggy. Dahil sa tindi ng chemotherapy, tuloy-tuloy na bumabagsak ang kanyang immune system. Dahil dito, naging masyadong metikuloso si Daniel sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Ipinalinis niya ng husto ang buong suite at naging sobrang strikto sa protocol ng pagtanggap ng bisita. Bawal ang kung sino-sino at lahat ay kailangan ma-check muna bago makapasok. Samantala, nagdesisyon si Daniel na indefinite leave sa company. Direkta siyang nakipag-usap sa matandang ang Tuaco at kay David. Hapon na at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumasala mula sa malaking bintana ng suite. Si Miggy ay nakahiga, nakabalot ng makapal na kumot dahil sa ginaw. Ang kanyang mukha ay payat at maputla at ang kanyang ulo ay balot ng malambot na bini dahil sa pagkalbo. Wala si Daniel sa suite. Nagpaalam siya sa mga nurses na pupunta siya sa pharmaceutical company na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan upang personal na kunin ang isang espesyal at mahalagang gamot na ayaw niyang ipagawa sa iba. Hinintay ni Miggy ang pagdating ng kanyang mga magulang na sinundo mismo ng driver ng mga Tuaco. Matapos ang masusing pag-check sa receiving area dahil sa strict protocol ni Daniel, pinayagan na si Nanay Lina at Tatay Bert na pumasok. Pagpasok pa lang, agad na napahinto si Nanay Lina. Kitang-kita ang malaking pagbabago sa kalagayan ng kanyang anak. Hindi niya napigilan ang pagluha. "Anak ko," ang mahinang sambit ni Nanay Lina sabay takip sa kanyang bibig. Hindi nagpatumpik-tumpik si Tatay Bert. Agad siyang lumapit sa tabi ng kama ni Miggy at hawak ang kamay ng anak. Tiningnan niya ng balot na ulo ni Miggy at napansin niya ang panginginig nito. "Nay, Tay, nandito na pala kayo," bati ni Miggy pilit ng gumiti. Lumapit si Nanay Lina at maingat siyang humalik sa noo ng anak. "Miggy, hindi namin inakala na ganito pala kagrabe ang epekto ng gamot sa iyo," ang tinig ni Nanay Lina na puno ng kirot. Naging seryoso ang mukha ni Tatay Bert habang patuloy na hawak ang kamay ng anak. "Gusto lang naming malaman mo, anak, malaki pa rin ang pag-asa namin. Lumaban ka at iyan ang importante." Tumingin si Miggy sa kanyang tatay. "Tay, malalagpasan ko tong hirap ng chemo. Huwag na kayong mag-alala." Napailing si Nanay Lina.
Anak, naaawa lang kami sa'yo. Hindi madali ang laban mo at kung pwede lang kunin ang sakit mo, gagawin ko para ako na lang ang masaktan. Tumingin si Miggy sa kisame at lumabas ang luha sa gilid ng kanyang mata. Ayaw kong nag-aalala kayo, Nay. Lalaban ako, pangako. Hinaplos ni Tatay Bert ang buhok ni Miggy. Maya-maya bumalik na si Daniel sa suite matapos makuha ang espesyal na gamot mula sa pharmaceutical company. May dala siyang malalaking insulated bag para sa gamot at bukod pa rito, may dala rin siyang isang bouquet ng bulaklak, mga pagkain, prutas at iba pang handa para sa lahat. Gaya ng kayang strict protocol, dumaan muna siya sa masusing sterilization process bago tuluyang pinayagan ng mga nurses na makapasok sa suite. Pagpasok niya, nandoon na rin sina Nanay Lina at Tatay Bert. Si Miggy naman ay nakatulog na. Agad na lumapit si Daniel kina Nanay Lina at Tatay Bert at nagmano bilang paggalang. "Kumusta po kayo?" tanong ni Daniel ng mahina. Tiningnan niya si Miggy na natutulog. "Okay lang naman kami," ang sagot ni Tatay Bert. "Nakapagpahinga din dito. Ang ganda din kasi ng silid na to. Parang hindi hospital." Tumingin siya kay Miggy. "Anak, bago siya nakatulog, nagsusuka siya ng malala. Pero okay na siya ngayon, mahimbing ang tulog niya." Hindi nagsalita si Daniel. Tinitigan niya si Miggy at nababasa sa kanyang mga mata ang matinding pag-alala at lungkot. Maya-maya, may sinabi si Tatay Bert. "Iho, ang laki ng pasasalamat namin sa iyo. Kung wala ka, baka napadali ang buhay ng anak ko. Mahal ko po si Miggy, Tito. Hindi ko po hahayaan na may mangyari sa kanya. Ako po ang bahala sa anak ninyo." Tumango lang si Tatay Bert at si Nanay Lina ay nagpapahid na ng mga luha. Bago pa siya tuluyang lumapit sa kinaroroonan ni Miggy, sinabi niya, "Tito Bert, Tita Lina, maliligo lang po ako saglit. Alam niyo na po, kailangan ko maging extra malinis kasi ako lagi ang kasama niya. Kung gusto niyo pong kumain, may dala po akong foods and fruits," patuloy ni Daniel. "Baka gutom na po kayo." Tinawag ni Daniel ang isa sa mga nurses at inutusan itong ilagay ang lahat ng pagkain sa dining area ng suite. Siya naman ay dumiretso sa isang kwarto para kumuha ng gamit na pamalit at maligo. Nakalipas ang isang linggo, umalis sina Nanay Lina at Tatay Bert at bumalik na sa probinsya. Bagamat nasa suite si Miggy, malaki ang pangamba ni Miggy na baka ma-expose sa infection mula sa pangkalahatang kapaligiran ng hospital ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagtutol ni Nanay Lina at Tatay Bert, pinakiusapan ni Miggy sila na umalis na lang muna. Isang desisyon na may bigat ngunit kailangan para sa kalusugan ng mga magulang. Naiwan si Daniel bilang pangunahing tagapagbantay ni Miggy kasama ang 3 personal nurses na on duty para tumulong. Sa mga nagdaang araw, parang kandilang unti-unting nauubos ang buhay ni Miggy. Hindi na lang ang sakit ng kanyang kalaban, ang epekto ng chemotherapy ay lalo pang sumisira sa kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at maingay, tila ba ang hangin ay hirap na hirap makapasok sa kanyang baga. Ang kanyang dibdib ay madalas sumisikip at ang kanyang pagtulog ay puno ng biglang pagkagulat sa paghinga na pilit siyang ginigising. Kapag nagdidilat siya ng mga mata sa umaga, tanging katamlayan at matinding kapaguran na lang ang salamin ng kanyang kaluluwa. Ang dating masiglang tinig ni Miggy ay naging basag at mahinang bulong at ang kanyang ganang kumain ay matagal nang nawala. Ang kanyang balat ay kasing putla na ng mga pader ng suite. Ang bawat kibo niya ay tila isang sakit na kailangang tiisin. Si Daniel ay halos hindi natutulog, ngunit ang pisikal na pagod ay wala lang kumpara sa kirot na nararamdaman niya tuwing makikita niyang ang hirap ni Miggy. Umaapaw ang awa at sakit sa dibdib niya. Sa bawat pagdaing ni Miggy, parang sumusuko na rin ang puso niya. Kailangan niyang maging matatag, kaya naman kapag hindi nakatingin si Miggy, madalas siyang dumidiretso sa banyo. Doon niya binibitawan ang luhang pilit niyang tinatago. Hindi niya kayang makita ni Miggy na bumibigay na siya. Ang lakas ni Daniel ang huling sandala ni Miggy at iyon ang kailangan niyang pangalagaan. Isang hapon, gumaan ang pakiramdam ni Miggy. Wala ang karaniwan niyang matinding hirap. Huminga siya ng mas magaan. Nakaupo si Daniel sa tabi ng kama, hawak niya ang kamay ni Miggy. Tahimik silang nag-uusap. Mayat-mayat hinahalikan ni Daniel ang kamay ni Miggy para ipakita ang pagmamahal niya. Bumukas ang pinto. Dumating ang mga bisita. Pumasok si Dave ang Tuaco, ang ama ni Daniel, kasama ang kanyang asawa at ina ni Daniel na si Yu ang Tuaco. Nandoon din ang mag-asawang David ang Tuaco at James Reales. Agad na tumayo si Daniel para sulubungin ang pamilya. Lumapit ang lahat sa tabi ng kama ni Miggy. Humarap si Daniel kay Miggy. "Miggy, si Papa, si David at si James, kilala mo na, 'di ba? Pero si Mami ko," turo ni Daniel kay Yu.
Mami, siya si Miguel Torres pero Miggy ang tawag namin sa kanya. Nagangat ng tingin si Miggy kay Yu. Nice meeting you, ma'am. Bati ni Miggy halos pabulong. Lumapit si Yu. Tita Yu na lang, malambing niyang sabi. Hinawakan niya isang kamay ni Miggy. I am praying na sana gumaling ka na iyo. Salamat po tita, sagot ni Miggy. Ngumiti lang ng kay tamis ang mami ni Daniel. Hold on son, I know malalampasan mo to, panimula ng matandang ang tuwa ko. Don't worry sa lahat ng pangangailangan mo. Everything will be provided my son, sabay tingin kay Daniel and by the rest of the Antuaco family. Naluluha na si Miggy. Salamat po talaga Sir Dave. Miggy, tito na din dapat ang tawag mo sa akin, sabi ng matandang Antuaco. Ngumiti din si James kay Miggy. Tutulong din kami ni David Miggy para sa ibang pangangailangan mo, sabi ni James. May isiningit si David. Tama, I have a good news for you, Miggy. We bought the land kung saan nakatayo ang kubo ninyo and we register it under your parents' name. It is supposedly your name but you're here and we don't want to bother you with paperworks. Nagsimula na din ang construction ng bahay ninyo kaya dapat magpagaling ka ha. Hindi nakasagot si Miggy. Naiiyak na siya. Hinalikan ni Daniel ang noo ni Miggy at pinatahan na ito. Nag-aalala talaga si Daniel pag umiyak si Miggy kasi baka ma-stress ito at matrigger ang sakit niya. Tumingin naman ang mami ni Daniel sa bunso niya. Namangha siya sa paraan ng pagmamahal nito kay Miggy. Ibang-iba na talaga ang anak niya kaysa sa dati. Nagtagal pa ang pag-uusap ng pamilya ang Tuaco at ni Miggy. Maya-maya hindi na nakapagsalita si Miggy at dahan-dahang nakatulog. Hinayaan na ng pamilya ang pagtulog niya. Bago lumabas ang pamilya ang Tuaco sa silid, nag-utos muna si Daniel sa nurse na bantayan muna ng mabuti si Miggy. Nagpatuloy sila sa pag-uusap doon sa sala ng suite. Napansin ni Mami Yu ang pagod ni Daniel. Anak, ang lalim na ng dark circles mo, nagpapahinga ka pa ba? Tanong ni Mami Yu. Nagsabi din ang matandang ang Tuaco, Daniel, kailangan mo ring matulog, huwag mo ring pabayaan ang sarili mo. Biglang bumagsak ang lahat ng tinitimping emosyon ni Daniel. Nagsimulang humagulhol si Daniel sa harapan ng kanyang pamilya. Agad siyang nilapitan ni Mami Yu at niyakap. Ma'am, hindi ko na kaya. Sobrang hirap, iyak ni Daniel. Ang boses ay nanginginig. Anak, tahan na. Nandito kami, sagot ni Mami Yu. Natatakot ako. Takot na takot akong mawala siya. Sa tuwing nakikita ko siyang humihinga ng mabigat, iniisip ko, baka iyon na, baka huli na. Hindi ako makatulog, ma'am. Natatakot ako na sa pagtulog ko, bumigay na siya. Patuloy ni Daniel. Humiwalay si Daniel sa yakap. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin, sabi ni Daniel puno ng desperasyon. Si James naman ay naiyak at napayakap kay David na tila ayaw tumingin sa kapatid sa ganoong sitwasyon. Nakayuko lang nang nakikinig sa hinaing ni Daniel ang matandang ang Tuaco. Ramdam nila ang matinding sakit ni Daniel. Ibang-iba ang pag-iyak na iyon kaysa karaniwan nilang alam sa kapatid at anak. Mahirap paniwalaan na ang bunso nilang matigas at spoiled noon ay ganito kasira dahil sa isang tao. Nang kumalma na si Daniel, siya na din ang nagsabi sa kanyang pamilya na umuwi na sila lalo na ang mga matatanda dahil gumagabi na. Sinabi niya na kaya naman daw niya ang sarili. Gumaan na din ang kanyang pakiramdam dahil ilang araw na din siyang walang mapagsabihan ng kanyang damdamin. Ayaw din kasi niyang makita iyon ni Miggy. Bago umuwi ay niyakap si Daniel ng kanyang Mami Yu. Tinapik naman siya sa balikat ng matandang ang Tuaco. Si David ay niyakap din ang kanyang kapatid ng kahigpit at tila sinasabing hindi ka nag-iisa. Yumakap din si James kay Daniel. Pagkatapos noon, lumabas na sila. Ito naman ang isa pang araw ng chemotherapy. Kakatapos lang ng session at sobrang hina na ni Miggy, nakabalik na sila sa suite. Nakahiga si Miggy sa kama, pilit na humihinga. Nasa tabi lang si Daniel. Siya ang umaalalay kay Miggy sa matinding nararamdaman dahil sa side effects ng chemo. Sumasakit ang tiyan ni Miggy at nahihirapan siyang kumilos. Kahit nandoon naman ang mga nurses at handang tumulong, hindi talaga tumatabi si Daniel. Gusto niya siya yung gagawa sa lahat para kay Miggy. Maliban na lang kung kailangan na ng medical technicalities tulad ng pag-monitor sa vitals o pagpapalit ng IV. Hawak ni Daniel ang kamay ni Miggy. Tahimik niya itong pinapahira ng bimpo sa noo at tinitiis niya ang sakit na makita ang taong mahal niya ay naghihirap ng ganito. Biglang nagsalita si Miggy habang pinupunasan siya ni Daniel. Daniel, pakiusap, patugtog ka ng Regine. Ngumiti naman si Daniel.
Alam niyang pampakalma ni Miggy ang mga kanta ni Regine Velasquez. Sige mahal, sagot ni Daniel. Alexa, play Regine Velasquez. At tumugtog nga ang kanta ni Regine. Ang unang tumugtog ay ang dadalhin. Napapapikit si Miggy at sumasabay sa kanta kahit halos pabulong lang. Si Daniel ay tinitingnan lang si Miggy. Ang kanyang mukha ay may halong pag-aalala at pagmamahal. Maya't maya, hinahalikan niya ang mga kamay nito, nagpapadama ng suporta at pagmamahal sa tahimik na paraan. Nang magsimula ng tumugtog ang Pangarap Ko'y Ibigin Ka, nagsalita ulit si Miggy. Daniel, ang kantang ito ay ang kanta ko para sa'yo, pabulong na sabi ni Miggy. Matapos ang lahat noong college, iniiwasan ko ang kantang ito, pero noong dumating ka ulit sa buhay ko at sa tuwing nagkikita tayo, tumutugtog ng kusa ang mga lyrics sa isip ko, kaya ang kantang ito ay talagang para sa'yo. Yumuko si Daniel habang hawak pa rin ang kamay ni Miggy. Pinipigilan niya ang sarili na umiyak sa harap ni Miggy. Pagkatapos ng unang chorus ng kanta, nagsalita ulit si Miggy. Daniel, pwede bang kantahan mo ako? Sabayan mo ang kanta. Gusto kong maramdaman talaga na pangarap mo din ako. Hindi nagdalawang isip si Daniel. Ginawa niya ang gusto ni Miggy. Nagsimula siyang sumabay sa kanta. Ang boses ay mababa at emosyonal. Ngunit habang umaawit siya, humihikbi na si Daniel at tuluyan ng umiyak. Kumakanta siya ng paghihirap, puno ng luha sa mata habang dinig na dinig ang bawat salita. Ikaw kaya ay nais din akong makapiling at ibigin. O kay sarap namang isipin na tayong dalawa ay iisa ang damdamin. Aking hinihiling na sabihin mo ang nilalaman ng iyong puso. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Pagkatapos ng buong kanta, natahimik ang silid. Tanging ang marahang instrumental at tunog sa pag-iyak na lang ni Daniel ang naririnig. Nag-iyakan na silang dalawa. Nagsalita si Miggy habang umiiyak si Daniel nang hindi sumasagot. Daniel, huwag ka nang umiyak, mahal. Sige na. Masakit sa akin na makita ang taong pinakamamahal ko na ganito ang dinadala. Kahit gaano kasakit ang ginawa mo noon, madali ka pa rin napatawad ng puso ko. Hindi ko na inisip ang galit, ang gusto ko lang sa puso ko makita ka ulit. Alam mo, pangarap ko talagang mahalin ka habang buhay. Habang buhay, Daniel. Dito sa isip ko, nakaplano na. Gusto ko tayong magkasama sa simpleng buhay, gigising, magluluto para sa iyo at magtatawanan lang. Pero tingin ko mukhang mapuputol na ang panahong iyon. Nararamdaman ko na, Daniel. Kaya makinig ka, mahal na mahal kita. Hindi man ako makakasama mo hanggang sa huling ng mga pangarap mo, Daniel. Ipangako mo sa akin. Kapag wala na ako, huwag kang titigil. Hindi ka dapat huminto sa buhay. Magalit ka, magwala ka, umiyak ka muna ng umiyak. Gawin mo lahat pero kailangan mong bumangon para sa akin. Iyan ang pangako mo, ha? Ibalik mo ang ngiti mo. Huwag mong kalimutang alagaan ang pamilya mo at kapag dumating ang oras na makakakita ka ng iba pang magpapasaya sa'yo, huwag na huwag kang matakot, hindi ka magkakasala. Ang gusto ko lang, Daniel, ay makita kang buo, maligaya at masaya. Iyan ang huling hiling ko sa'yo, mahal ko. Ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo, dalhin mo. Ang sakit na ito, akin lang. Habang nagsasalita si Miggy, walang tigil sa pag-iyak si Daniel. Hindi siya makatingin ng direkta kay Miggy. Nang matapos ang huling salita ni Miggy, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Miggy at inilagay iyon sa kanyang pisngi, basang-basa ng luha. Umiiyak at umahugulhol na si Daniel. Hindi mangyayari yan, mahal. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo pwedeng bawiin ang lahat ng pangako mong lumaban. Hindi ka aalis. Babawi pa ako sa iyo, Miggy. Hindi pa tayo tapos. Ibibigay ko pa sa iyo ang lahat ng magandang buhay na matagal mo nang deserve. Ibibigay ko pa lahat ng meron ako. Ipapasyal pa kita sa napasyalan ko sa abroad. Kakain pa tayo ng masasarap na pagkain. Ipagluluto mo pa ako ng paborito kong burger. Mamahalin pa kita na mahabang panahon. Kasama kita. Ayoko, Miggy, please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong iwan. Please, mahal ko. Hindi ko kaya. Magkakaanak pa tayo. Kung gusto mo, mag-ampon pa tayo na 100 batang, Miggy. Gusto mo dagdagan pa natin. Kahit ano, gagawin ko. Kaya please, huwag kang susuko. Lumaban ka lang. Lumaban ka para sa ating dalawa, Miggy.
Hinalikan ni Daniel ang kamay ni Miggy at mariin ito dinikit sa kanyang pisngi ulit. Hindi kita hayaang magpaalam. Pagkasabi ni Daniel sa huling mga salitang iyon, hindi na sumagot pa si Miggy. Akala ni Daniel ay nakatulog lamang ito, ngunit biglang nanginginig si Miggy. Hindi lang basta panginginig, kundi nagsimula itong mag-seizure. Natarantang tumayo si Daniel. Nagsisigaw siya habang tinatawag ang mga nurse. Agad namang pumasok ang dalawang nurse. Mabilis silang inasikaso si Miggy. Ang isa ay tumawag agad ng doktor. Hindi nagtagal, nakapasok na ang doktor at iba pang mga nurses. Gusto sanang lumapit ni Daniel at tulungan si Miggy, ngunit pinalabas siya ng doktor. Napaupo si Daniel sa sala ng suite, nanginginig at hindi mapakali. Patuloy siya nag-aantay at nagdarasal. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla na lang lumabas ang lahat ng medical team sa silid. Dahil sa special hospital bed ni Miggy na kayang maging stretcher, mabilis siyang nailabas ng kwarto. Agad na tumayo si Daniel, natataranta, tumakbo siya papalapit sa doktor. Anong nangyayari, Doc? Bakit niyo siya inilalabas? Mabilis na sumagot ang doktor habang naglalakad na. Mr. Angtuaco, we need to transfer him to the ICU immediately. Hindi na nag-aksaya ng oras si Daniel. Tumakbo siya at sumama sa medical team na nagtutulak sa kama ni Miggy. Dumiretso na agad sila patungo sa intensive care unit or ICU. Nakarating sila sa ICU at inilagay si Miggy sa isang private ICU room. Isang glass window ang naghihiwalay sa cubicle ni Miggy at sa waiting area kung saan naghihintay si Daniel. Dahil private room iyon, walang ibang pasyente sa loob, tanging mga machine at nurse ang nagmo-monitor. Hindi mapakali si Daniel, hindi siya makaupo. Ang paningin niya ay nakatuon lang sa bintana, tinitingnan ang walang galaw na si Miggy na nakakabit ang iba't ibang monitor at tubes. Minsan, napapasuntok siya sa pader ng waiting area. Ang bawat suntok ay labas ng matinding galit at kawalan ng kapangyarihan. Hindi nagtagal, natawagan na din niya ang kanyang pamilya. Pinasundunan niya ang mga magulang ni Miggy sa bahay ng mga ito dahil alam niyang kailangan nilang malaman ang sitwasyon. Habang naghihintay, nandoon lang si Daniel, tahimik na nagdarasal at nagagalit sa mundong tila kinukuha na ang lahat sa kanya. Nakatitig lang si Daniel sa bintana nang biglang bumukas ang pinto ng ICU. Maya-maya, lumabas na si Dr. Montemayor, ang espesyalistang doktor ni Miggy na agad na natawagan para asikasuhin ang emergency. Sinalubong agad siya ni Daniel, mugtong-mugto ang mga mata at hindi mapakali. Doc, ano pong nangyari? Si Miggy, ano pong lagay niya? Halos pasigaw na tanong ni Daniel. Seryosong hinawakan ni Dr. Montemayor ang braso ni Daniel. Mr. Angtuaco, please, kalmahin ninyo po ang sarili ninyo. Paano po ako kakalma? Sabihin niyo na po, giit ni Daniel. Nagkaroon ng seizure si Mr. Torres at dulot ito ng sobrang stress sa nervous system dahil sa labis na lala ng cancer kasabay ng chemotherapy, paliwanag ng doktor. Nagkaroon siya ng pamamaga ng utak na nagdulot ng matinding pinsala. Dahil dito si Mr. Torres ay nasa state ng comatose. Biglang nanlambot ang tuhod ni Daniel. I'm very sorry to tell you, Mr. Angtuaco, but for now, ang machines na lang ang bumubuhay sa kanya. Patuloy ni Dr. Montemayor. Ginawa na namin ang lahat ng medical intervention. Ang doktor ay nagbigay ng huling matinding pahayag. I am so sorry to say, but only prayers can now save Miggy. Pagkatapos sabihin ng doktor iyon, hindi na nakasagot pa si Daniel. Nanatili siyang nakatulala. Nakita ni Dr. Montemayor ang kawalang kibo ni Daniel. Tahimik na tinapik ng doktor ang balikat ni Daniel. I will closely monitor Mr. Torres' condition. Walang tugon si Daniel. Hindi nagtagal, umalis na si Dr. Montemayor at iniwan si Daniel. Tulala lang si Daniel. Hindi na siya pumasok pa sa ICU kahit alam niyang maaari na. Parang tumigil ang mundo niya. Nakatayo lang siya sa waiting area, nakatingin sa glass door kung saan makikita ang walang galaw na si Miggy. Sa gitna ng katahimikan at kawalan, tumulo na ang luha ni Daniel. Walang tunog, walang hikbi. Tanging ang pag-agos ng luha na nagpapatunay na mayroon pa siyang nararamdaman. Sabay-sabay na dumating ang pamilyang Angtuaco, sila Dave at Hugh Angtuaco kasama sina David at James. Nang makita nila ang kalagayan ni Daniel, tulala, walang kibo at tahimik na lumuluha, agad silang natigilan. Ngunit si David ang unang kumilos, mabilis siyang lumapit sa kapatid. Niyakap si David ni Daniel ng mahigpit ng mahigpit. Daniel, pakatatag ka, andito na si Kuya. Pilit na pinalakas ni David ang loob ng kapatid. Hindi yumakap si Daniel pabalik sa kuya niya. Nanatili siyang tuwid, tulala at patuloy pa rin sa pagpatak ng luha. Walang reaksyon.
Habang yakap-yakap ni David, nanigas ang katawan ni Daniel at tuluyang bumulagta sa bisig ng kanyang kuya, tila nawala ng malay. "Daniel!" sigaw ni David, napasigaw din si Yu, nataranta ang lahat. Agad na nagpatawag ng medical attention si David, sumisigaw ng tulong sa mga nurse na nasa ICU desk. Ang masamang balita kay Miggy ay sinundan ng pagbagsak ni Daniel at lalo pang nadagdagan ang takot at kaguluhan sa pamilyang Antuaco.